Posibleng hindi maabot ngayong Hulyo ang target na halos 30 pesos sa presyo ng kilo ng bigas base sa pakikipag-usap ng agri-sector sa liderato ng Kamara. Pero asahan daw na magmumura pa rin ito. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. 40 hanggang 46 pesos kada kilo muna ang inaasahan ng Philippine Rice Industry Stakeholders Movement o PRISM kasunod ng pagbaba ng taripa sa imported na bigas sa 15% mula 35%. Mas mahal kung premium. At yung mga premium rice po natin, nasa mga 47, 48, siguro po pinakamahal na po yung 50. Malayo ito sa unang July target na binanggit ng liderato ng Kamara na mas mababa sa 30 pesos kada kilo. Pero sabi ng speaker, posible pa rin yan ngayong taon. Malapit na rin din po. Sa mga Kadiwa stores, we are going to be hitting the 29 range very soon. 29 pesos, no? Kada kilo by August, no? Handa raw makipagtulungan ng PRISM, bagamat may panawagan noong una na ipagpaliban ng pagbaba ng taripa. Pero mungkahi nila, makausap din ang ating mga exporting countries na hindi po sila mag-take advantage. Pero ang ibang grupo, tuloy ang pagtutol sa pagbaba ng taripa. Ang matatamaan talaga yung mga magsasaka natin dito sa local. Around mga 500,000 farmers ang estimate namin na madi-displace. Magsasapa po kami this week ng petisyon po sa ating pong Korte Suprema para pigilin po agad itong pagpapatupad po ng EO 62 na nagpapababa po ng taripa po sa bigas. Pagtiyak ng Kamara at National Food Authority o NFA, tuloy na susuportahan ng mga magsasaka na binibigyan ng bahagi ng pondo mula sa nakukolektang taripa mula sa imported na bigas. Ang NFA naman po hanggang ngayon ay kasalukuyan pa rin namimili. Patuloy lang ginagawa ni NFA ang kanyang mandato para ma-increase pa natin yung buffer stock natin. Dahil paparating na rin po ang La Nina. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras.